kapanahunan pa rin niya. Siya po ay, kung si Judas, ibinenta si Jesus sa ilang silver coin, siya naman ay mabuting tagapangalaga ng ating kayamanan. Kaya huwag ko nang palagpasin sa hawang ito ay walang iba kundi si Sister Annabel Alamaya. Alamaya. Ate Annabel Kasim. Lakangaya. Lakangaya? Lakaya? Lakaya. Ay, so, Annabel Lakayangan Kasim. Kasi yung apelyido ko ng dalaga. Gusto yung... Lakangaya. oh, kasi na kayo, huwag mo na isamin talaga. Palitan na dito. Di ba? Yun. So, bago ang lahat ay magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon mo. Ganda ka talaga sa hapon. Mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 20, versikulo 1 hanggang 16. Mateo chapter 20, verse 1 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng makaikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito at buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi, sagot nila, "Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip siling, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima na ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lang pong gumawa.
ang mga huling dumating, samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis na nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-parehaw ang upa namin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng mga nauna sa'yo. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Diyos ang makapangyarihan. Muli, Ama, narito ako. Tumugon sa iyong tawag. Panginoon, alam mo, wala akong kaalam-alam. Alam mo, isa lamang akong hamak. Hindi karapat-dapat. Subalit, tinawag mo ako at narito ako na tumugon sa iyo. Dalangin ko po, Ama, na nawa, ikaw po ang manguna. Pangunahan mo po ako, Ama, sa lahat ng aking sasabihin. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw nawa ang magsilbing boses ko at ikaw ang kanilang marinig at makita. Huwag nawa nilang tignan ang aking kahinaan, bagkus, Ama. Buksan mo ang kanilang mga puso't isipan upang nang sa ganun, Ama, ay ang mensahe na nais mong iparating sa kanila ay matimos sa kanilang puso at magsilbing gabay nila ito sa buhay ng kanilang tinataha. Ang lahat ng ito, Ama, ay samot dalangin ko po sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng at ng Espiritu Santo. Amen. So, is God good? All the time. All the time. God is good. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ayan. Magandang hapon po. So, sa hapong ito, medyo mahaba yung ginawa kong topic kasi nung nakaraan, may silang siya. So, ngayon, medyo hinabaan ko siya. Pero hindi sa ko magsalita para mas madaling matapos. So, ang ating gospel na binasa ko po ngayon sa hapong ito ay ito yung ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ano nga ba ang ibig o ano nga ba ang kahulugan ng talinghagang ito? Pero bago ang lahat ay matanong ko muna kayo. Alam niyo ba kung ano ang talinghaga? Sino may alam? Sa English lang yun sa parable. Oo, pero sa ano? Okay. Talinghaga. Ano ang talinghaga? Ano ang kahulugan? Okay. Parable yun, parable sa English. Pero ano ang kahulugan o anong ibig sabihin ng talinghaga? Ang talinghaga na tinatawag ding parabola
ay isang maikling salaysay o kwento na may natatagong kahulugan. Gets? Ulit, ang talinghaga ay tinatawag ding parabola. Ay isang maikling salaysay o kwento na may natatagong kahulugan. Ang parabola ay kalimitang nagmula sa Biblia. At may layong maipakita ang isang kwento upang mailarawan ang moral at espiritual na aral. Ninenervyos ako. So, yung talinghaga at parabola. Sa madaling salita, ginagamit lamang ang kwentong ito upang maihatid sa atin ang tunay na mensahe at aral na nais ipahayag sa atin ng Diyos, ng Biblia. Gusto niya tayong mapangaralan sa pamamagitan ng maikling kwentong ito. Kaya, bigyan natin ng kahulugan ang talinghaga o parabolang ito upang mas mapadali nating maunawaan. Bigyan natin ng literal at spiritual na kahulugan. So, bibigyan natin ng kahulugan ang mga sumusunod. Sa aking binasa sa gospel na ito, dun sa talinghaga ay nandoon yung mga sumusunod na bibigyan natin ng kahulugan. Number 1 is ubasan. Ano ang literal na kahulugan ng ubasan? Sa English yun is vineyard. Ubasan. Taniman. Ayon sa Pilipinong diksyonaryo, ang ubasan ay taniman ng ubas. Or sa salitang English ay vineyard. So number 2 is manggagawa. Kasi nandun sa talinghaga yun yung manggagawa, ubasan, manggagawa. So ang literal na kahulugan ng manggagawa ay ang mga taong nagtatrabaho sa ubasan. So ang tawag doon ay ang mga alagad ng Diyos. Tayo, mga alagad ng Diyos. Nagtatrabaho naman ako ng sinabi. Yun ang manggagawa ay kahulugan nito ay isang nagtatrabaho o sa salitang English ay laborers. Diba? Oo. And ang spiritual na kahulugan naman nito ay alagad ng Diyos or servants of God. Sa Lating pila or yung isang denaryo. Ang literal na kahulugan nito ay yung pera, yung sahod natin, yung salary natin. Malapit na tayong masweldo. At ang spiritual na kahulugan naman nito ay ang buhay na walang hanggan. Anong kahulugan nito sa literal? Pera, sweldo. At ang spiritual? So sa ano naman number 5 is oras. Oras. So, ano na? Ang oras na binanggit sa ating talinghaga ay tulad ng yung oras na ika-siyam, alas 12 ng tanghali, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ito yung oras. Sa literal na kahulugan nito. At ang spiritual na kahulugan, ang kahulugan naman nito ay ang panahong itinagal natin sa mundo.
At ang may-ari naman ng ubasan, number 5, may-ari ng ubasan. Ang literal na kahulugan naman nito ay namamahala o yung amo, employer. So, o landowner. So, ang spiritual na kahulugan naman nito ay ang Diyos. So, bakit ko binigyan ng kahulugan ang bawat nasa talinghaga? Para mas madali nating maunawaan. Kung babalikan natin ang talinghaga na may-ari ng ubasan, mababasa natin na ang kaharian ng Diyos ay maitutulad ng isang taong lumabas ng maagang-maaga upang humanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. Ibig sabihin, yung boss yun, o yung amo ng vineyard na naghahanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Pero bago niya pasusugurin ang kanyang mga nakuhang manggagawa, ay siyempre magkakaroon muna sila ng kasunduan, agreement, kung magkano ang sweldo nila na matatanggap. So nagkasundo sila sa isang denaryo sa isang araw. Tulog na kayo, ano? So yun, nagkaroon sila ng isang agreement. Sabi ng tao, okay, sangayon kami dyan sa isang denaryo o sa isang salaping pilak. Kaya yun, nagtrabaho sila. Lumabas ulit ang may-ari ng ubasan nang magkita siya ng umaga at nakakita siya ng mga taong tatayo-tayo lamang sa labas. Liwasang bayan o sa palengke. Kasi noong unang panahon, di ba yung mga tao noon kung naghahanap sila ng trabaho, nagtatambay sila doon sa liwasang bayan o sa palengke. Doon sila nagtatambay at naghihintay sila ng mga amo na kukuha sa kanila magbibigay ng trabaho. Kaya doon sila naghihintay. Tapos lumabas ulit ang may-ari ng ubasan ng mag-iika alas 12 ng tanghali, alas 3 at hanggang alas 5 ng hapon. At yun nga, nakakita na naman siya ng tatayo-tayo sa liwasang bayan. At ang sabi niya, bakit kayo tatayo-tayo dyan? Sumagot naman sila, di ba? Sumagot sila, ang sabi nila is, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. So, ibig sabihin, hindi sa ayaw nilang magtrabaho, kundi wala lang talagang kukuha na magbibigay sa kanila ng trabaho. So, hindi ibig sabihin na sila'y tamad or yung patambay-tambay lang doon. Kumbaga, nagtiis din sila, naghintay din sila ng oras kung kailan magkakaroon sila ng trabaho. Sana po. So, nang gumagabi na yon is, ang sabi ng may-ari ng ubasan ay, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila pagmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng ika-5 hapon ay tumanggap ng isang denaryo o isang salaping pilak. Kumbaga yun ang minimum wage nila, natatanggapin nila sa buong maghapon. Pero anong ginawa naman ng naunang nagtrabaho? Nagreklamo. Bakit nagreklamo? Ganun tayo minsan, di ba? Kasi
Sabihin, di ba ganun din? Bakit ako na lang laging naghuhugas ng plato? Maghapon, no? Yung ibang kasamahan ko, hindi naghuhugas. Di ba parang ganun din? Oh. So, ganito ang nangyari. Kasi, pero ito ba naman, kasi maghapon silang nagtrabaho, tiniis nila yung nakakapasong init ng araw. Pero nung pagdating ng sahuran, pinuin mo yung nagtrabaho na ng isang oras, is pare-pareho sila nang natanggap, di ba? Unfair naman yun. Sa ating mga tao, unfair yun. Pero kay Lord, hindi. Di ba? Oh, yun kasi naging kasunduan nila. Nagkaroon sila ng kasunduan na 1 denaryo lamang ang kanilang matatanggap sa buong maghapon. So nagreklamo ang naunang nagtrabaho. Sinabi nila, 1 oras lang ang gumawa. Ang huling dumating, samantalang maghapon kami nagtatrabaho. At nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpapareho nyo ang aming upa? Kaya dito na yung issue, naging issue yun, di po ba? Pero, nakalimutan yata nung naunang nagtrabaho, yung naging kasunduan nila. Kaya sinabi ng amo, kapatid, hindi kita dinadaya. Ano ba ang naging usapan natin? Magkano upa ko sa'yo? 1 denaryo. Magkano ang natanggap mo? O di po ba 1 denaryo? Yun naman pala eh. Kasi yun ang naging agreement nila. 1 denaryo sa buong maghapon. Kung ipapaliwanag natin ito sa spiritual na paliwanag, may 5 magkakaibigan. May iba't ibang paniniwala at dumating ang panahon at oras na nabuksan ang kanilang isipan pero sa iba't ibang panahon ng pagtatrabaho ng manggagawa, may nagtrabaho ng mas maaga at may nagtrabaho ng huli. Kaya nga ang ating title ngayon is yun. Wala. Wala. Siyempre siya wala. The last will be first and the first will be last. Kasi sa totoong buhay, ganun din tayong magbabarkada, di po ba? Kwento natin. Pangalanan natin yung 5 magbabarkada, kunwari lang. Si A, si B, C, D, at saka si Elephant. Kasi si A, nagtrabaho siya ng mas maaga. So sa edad na 18 years old, dibo niya. Nag-umpisa na siya nagtrabaho sa ubasan ng 18 years old. And then yung si B, nagsimula naman siya na nagtrabaho 24 years old. And then si C ay 48 years old. Si D naman ay 59. And then si D, and then si D ay 70 years old. 70 years old niya nakilala ang ating Panginoon. Pero kung kwentahin natin, pero yung 70 years old na edad na yon ay namatay din siya. Pumasok siya ng January, and then namatay siya ng May. So mga ilang buwan lang siya na? Mga 4 months? Mga 4 months lang siya, di ba? So yun ang naging ano niya na nalilbihan sa ating Panginoon. And the rest naman ay mas matagal. Kasi nag-umpisa siya nung 18 years old yung una, di ba? So kung inaano natin, kay Elephant is 70 years old siya nag-ano, di ba? Nag-start. Pero namatay siya ng 70. So i-compute natin sa kung ilang taon na namatay si letter A, 70 years old. So, nasa 52 years na nanilbihan sa ating Panginoong Diyos. Napakatagal, di po ba? 52 years old yun. Senior na, malaki ng senior yun. Si B naman ay 46
years old na nanilbihan sa ating Panginoon. And then si C ay 22 years old. Si D naman ay 11 years old. So, ang pinaka-maikli sa kanila is si letter elephant. Kasi nasa, 4 months lang siya. So, kasi si A, umabot siya ng 52 years old. So, ibig sabihin, si elephant, 70 years old lang siya nang makilala niya ang Panginoon. Nakilala niya, subalit namatay din siya noong May 4 na buwan lang siya na nanilbihan sa ating Panginoon. Imagine, ang kaibigan mo napakahaba. Napakahaba niyang nag-serve sa ating Panginoon, samantalang yung isa, 4 months lang. Pero sa araw ng kanilang kamatayan, pare-pareho silang natanggap na gantimpala. Anong gantimpala ang kanilang natanggap? Buhay na walang hanggan. Yun ang natanggap ng lahat sa kanila. Buhay na walang hanggan. Kaya sa atin dito, kahit karamihan dito, matagal na silang naninilbihan sa Panginoon, di po ba? Tulog na sila. Opo. Nakikinig ka. Sinaway ko sila pag-ikot. Kasi tayo, ihalin tulad natin sa ating mga pagpapala na natatanggap. Minsan sa atin, may mga maagang nakakatanggap ng kanilang mga pagpapala. Yung iba naman ay nahuhuli, di po ba? Yung maikling panahon na nanilbihan sa ating Panginoon ay natanggap na nila kaagad yung gantimpala nila. So, pero huwag kayong mainggit sa mga nauunang ano ko sinabi? So sa mga nagsilbi sa ating Panginoon nang inabot ng ilang taon, huwag po nating kainggitan ang mga bago, yung mga baguhan na nakatanggap sila ng mas maaga ng kanilang mga gantimpala. Kasi hindi rin naman din natin alam kung ano ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Dapat nga po is matuwa tayo. Kasi habang mas maaga ay natanggap na nila yung gantimpala para sa kanila. At isa pa, dapat din tayong matuwa na matagal na tayong nagsisilbi sa ating Panginoon. Dahil nakikibahagi tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba, nung nandito ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa, maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Ganon din po tayo ng mga matagal na nanilbihan sa ating Panginoon. Bago natin marating ang turok ng tagumpay, kailangan muna tayong makakaranas ng iba't ibang hirap, pagsubok, suliranin, mga struggles sa buhay. Dahil ito ang paraan, ang daan para tayo ay maging matatag. Lalo tayong napapalapit sa ating Panginoong Jesucristo sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kasi imagine kung wala kang mga problema, di po ba? Hindi mo gaanong hindi mo siya gaanong naano ng ating Panginoon. Kasi wala ka ng problema di po ba? Pero kung
Sagad ka sa mga problema. Sagad siya malala. Sagad ka na sa lahat, pati utang, sabi ni Sis Sharon. Di po ba? Halos nandyan yung palagi kang humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Lalo kang napapalapit sa Kanya. Lalong nag-grow ka kasi yung mga pagsubok na nararamdaman mo is lagi mong hinihingi sa ating Panginoon na bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng lakas at tapang na harapin ang mga pagsubok sa iyong buhay. Amen. Kaya nga, huwag tayong mainggit or magreklamo kung kahit na mas maikli ang paninilbihan nila sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw si A, magrereklamo ka pa ba tayo sa ating Panginoon? Bakit? Kasi si A sabi niya, Panginoon, 52 years akong nagtrabaho, nanilbihan sa'yo, tapos yung Hong Kong na yan. Sorry. Parang nabulan lang. Pero pinagpapare-pareho mo kami ng sahod. Di po ba? Kasi si letter A yun yung nagreklamo. Kahit elephant. So gets nyo na kung anong ibig sabihin nun. Kung anong ibig kahulugan na paninghagan nito. Meron akong ikaw kwento ulit. Kasi alam niyo naman siguro kung ano yung mga pinagdaanan ko rin buhat nung ako'y pumasok dito sa gawain na to. Kasi kung ihahalin tulad ko sa talinghagan nito, minsan natatanong ko rin ang aking sarili. Bakit sabi ko, yun nga, ang tagal ko na rin dito sa gawain, pero satsat pa rin ako. Pero wag ka, kasi sa kabila ng mga pagsubok na aking naranasan, yun ang nagiging sandata ko eh. Yun ang pinagkukuhanan ko ng lakas. Kaya nagpapasalamat ako na dinala ako dito ni Lord sa community ito. Kasi kung wala ako dito, siguro bumigay din ako, di po ba kagaya dun sa pinagpakamatay daw kahit dahil hindi na kaya ng problema. Kasi kung hello! Hindi sabi ko noon, kung wala ako dito sa gawain, kung hindi ako nakapasok dito sa gawain na to, sa mga trials, sa mga pagsubok na aking naranasan, siguro bumigay na rin ako Pero nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi yun ang naging ko noon nung bumalik ako dito. Ang sabi ko kasi ang aking dasal noon is, Lord, papalikin mo lang ako ulit sa Hong Kong at magsisilbi ako sa iyo. So yun yung naging ko na hindi ko yun nung nakarating na ako dito sa Hong Kong, talagang nagpursige talaga ako na pumasok dito sa gawain na to. Ako yung nagtanong kung saan ba pwedeng maki-join. So yun nga, one time, naglalakad ako papunta dito sa St. Joseph, nakilala ko yung kababayan ni Ate Cherry. Nang sabi niya, ini-invite daw siya ni Ate Cherry na dito sa gawain. So, sumabay ako sa kanya. Ito na siguro, Lord, yung way na para maka-join ako sa simbahan, sabi ko. Kaya sumama ako sa kanya hanggang sa nadala ako dito sa Sowers. Una, nadala ako sa prayer
Yun ang naging, ano ko noon kasi prayer ministry si Ate Cherry noon. So, nagpapasalamat talaga ako kasi hindi ako binigo ni Lord na dalhin dito sa community nito. Kasi dito, kahit marami tayong problema, nakangiti pa rin, di po ba? Kahit marami mga trials, mga struggles sa ating buhay, nandyan lagi ang ating Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Minsan kasi nakatutok lang tayo sa mga pagsubok. Hindi natin nakikita ang mga blessing. Di po ba? Kung tutusin, mas marami ang blessing na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos. Kaya lang, kung may mga pagsubok sa ating buhay, doon tayo nakatutok. Hindi natin namamalayan na mas marami pa palang mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. So, nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi sa, ano ba yun, mula sa mga pagsubok na aking naranasan, kahit pa paano ay unti-unti na rin po ako, sana nga po nawa, ay makaraos na rin kahit pa paano. Kaya pinangahawakan ko lagi na bigyan ako ni Lord ng lakas, ng loob, upang mapaglabanan ko ang lahat ng mga pagsubok sa aking buhay. Kasi ang pagsubok talaga sa ating buhay, mga trials, talagang kasama natin yan. Hindi pwedeng wala, lahat mayroon. Di po ba? Hindi pwedeng wala kang suliranin kasi kasama na talaga natin yan. Oo. At saka boring pa. Naranasan nyo na, oo, naranasan nyo na ba yun yung akala nyo tapos na, di ba? Pero, meron na naman palang parating. So yun eh, kasi kasama na natin talaga sa ating buhay ang pagsubok. Kasi kung wala ang yan, paano pa tayo magiging, strong, kumbaga yung, paano tayo mapapalapit sa ating Panginoon kung wala tayong mga pinagdaraanan sa buhay? Iba-iba lang. Yeah, iba-iba lang ang pamamaraan ng ating Panginoon. Marahil yung iba medyo mas magaan, yung iba naman mas mabigat. Pero alam ng Diyos na kaya mong lagpasan ang lahat ng mga pagsubok na yan. Dahil hindi niya ibibigay yan kung hindi niya alam na hindi mo kaya. Alam ng Diyos na kaya mo yan. Amen. Kaya mapagtatagumpayan natin lahat Can ng never mga allow. pagpapala, mga gantimpala ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ang paninilbihan ng tao dito sa mundo, tulad ng paniniwala sa Diyos, pamumuhay na naayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa layunin na nakahanay sa iyo, sa mundo, ay nagsilbing trabaho. Trabaho mo para sa paglinang, pagpapayaman sa kaharian ng Diyos. Kapag naniniwala ka at nagsilbi sa Panginoon, ang iyong gantimpala ay buhay na walang hanggan. Tulad ng nasa talinghagang tulad ng nasa talinghaga ang kasunduan sa pagtatrabaho sa ubasan ng isang salaping pila o isang denaryo, na ang espiritual na kahulugan ay buhay na walang hanggan. Gaya nga ng sinasabi ng ating Panginoon sa John 3:16. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So it doesn't matter kung gaano katagal, kung gaano kaikli. At ito ang kagandahan ng talinghagang ito. Kasi pinakita ang pagiging generous ng ating Panginoon. Ang kabutihang loob niya sa lahat ng tao. Ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagpapala. Sa akin, sa iyo, ikaw, sa ating lahat ay ibibigay niya ito sa tamang panahon at tamang oras. Hindi yung wala yung bawas. Kung ano yung para sa iyo, yun talaga para sa iyo. Hindi niya ibibigay yun sa iba. Kasi mayroon talagang nakalaan para sa atin. So pinapakita ng Diyos ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan na nagsasabi na ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli. The last will be first and the first will be last. Parang doon na sa the great equalizer is death. Ang nagsilbi ng 100 years ay walang kaibahan ng gantimpala sa nagsilbi ng isang buwan. As long as you serving the Lord truthfully, the number of years doesn't matter. Amen po ba? Amen. Baka naman kayo ay umalis. Kaya nga. Ha? Baka sabihin niyo sa susunod na lang kayo mag-serve. Nasasabi ko na nga eh. Isang padala. Ang talinghaga nito ay gaya ng lahat ng talinghaga ay hindi talaga tungkol sa manggagawa o sa sahod, tulad din na yung talinghaga ng tupa at kambing. Kundi tungkol ito sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad at sa pagbabayad sala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kwento tungkol sa kabaitan at pagkahabag. Ito ang tungkol sa biyaya. Ang gantimpala ng Diyos sa huling pagkakataon ay hindi ibabatay kung gaano kayo katagal na nagtrabaho sa kanyang ubasan. Hindi natin makakamit ang makalangit na gantimpala sa pamamagitan lamang ng pagtatala ng bilang, oras ng paggawa. Ang mahalaga ay kung paano na ang ating pagtatrabaho sa paggawaan ng Panginoon ay naging dahilan para magkaroon tayo ng kahihinatnan. Para sa ilan sa atin, kakailanganin ito ng mas maraming oras kaysa sa iba. Ang mahalaga ay kung ano ang kinahihinatnan natin sa bandang huli. Ito ang matatanggap nating gantimpala mula sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Amen. Tapos na. Thank you, Lord. So, muli, ilagay po natin ang ating Meditation. kamay sa tapat ng ating puso. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Alam ko may magagawa ang
ko. Ang hindi ng Diyos ang sama ko. Diyos ang makapangyarihan sa langit. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Dahil kahit gaano kami makasalanan, hindi mo ito tinignan. Bagkus Ama, pantay-pantay ang pagtingin mo sa amin. Tulad ng mga manggagawa sa iyong ubasan, hindi mahalaga sa iyo kung gaano katagal na nanilbihan, kung gaano kaikli, Panginoon. Tunay na Ama na napakabuti mo, walang makakapantay sa iyong kadakilaan. Kaya sa mga sandaling ito, Ama, dalangin namin na pagkalooban mo kami at bigyan ng lakas ng loob na sa bawat pagsubok sa aming buhay ay makakaahon din kami sa tamang panahon at sa tamang oras. Dalangin din po namin, Ama, na patuloy mo kaming hawakan. Huwag mo kaming hahayaang bumitaw sa iyo. Huwag mo kaming hahayaang mapalayo sa iyo, Ama. Akayin mo kami sa iyong ubasan, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa Alam ko nga, ang Diyos. mayroong magandang pangyayari sa iyo at sa aking mga kapatid. Maaaring mahirap, maaaring matagal, pero magiging maayos din ang lahat na ito. Kung lalapit kami sa Jesus, alam namin na panalo kami. Alam namin ang Panginoon na hindi mo kami nakayaan na lubos sa kahirapan. Mayroong mangyayari sa amin kung kami lalapit sa iyo ng buong puso, ng buong pagmamahal. Kay Jesus, mayroon Magandang mangyayari sa amin. Hallelujah. Yun ay ang gantimpala na ibibigay mo sa amin sa kanyang panahon na makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa lahat. Nawa, ay, kayo na po ang magdagdag kung ano man po ang ating mga kakulangan. At kung sumobra naman po ay bawasan na rin ninyo. Kayo na rin ang magbawas nun. So magandang hapon po muli. And God bless po sa lahat. Thank you.